Na magic ko, toyo at kalamansi. Tuyo at kalamansi. Oo. Anong lahok? Igigisa siya. Tuyo? Oo. Tuyo mismo. Oo. Saka Toyo. kalamansi. Oo. Tapos sibuyas, bawang. Oo. Yun na. Oo. Kukal pala siya. Adobong ano? Adobong... Manok. Wala. Adobong manok na lumipad yung manok. Nakawala yung manok. Aba, tuyo, kalamansi. Oo. Igigisa mo lang yun. Oo, gigisa mo lang yun. Pero ang ginagawa ko, konti lang yung langis kasi minsan Oo, masyadong malangis. masyado malangis eh. Okay naman sa mga bata yun. Oo, agawan kami yan minsan. Maganda at mapagpalang araw o gabi mga kalingap. Magandang araw o gabi kina Kuya Val, Ate Edna at Kalingap Rab, at sa lahat ng mga kasamahan nating charity vloggers ng Team Kalingap at sa lahat ng ambassadors ng Kalingap. Magandang araw po o gabi sa bawat isa. At ngayon po mga kaibigan, mga Kalingap, meron po tayong papasyalan na isang pamilya. Muli nating kumustahin ang sitwasyon at kalagayan po ng kanilang pong buhay. At ito po ang kwento ng pamilya ni Ate Roxanne. Kumustahin po ulit natin yung isang pamilya na ating nakilala po rito. Yan, samahan niyo po ako mga kalingap. Nandito. Magandang hapon ate. Bakit po? Ate, ako itutuloy na ha. At parang ano ate? Ano yan? Pausok. Pausok. Ano? Ang pausok. Pampausok. Ang tanggal ng lamok. Sasaing na ate. Kumusta naman? Okay naman po. Ate, ano nga pangalan mo? Roxanne po. Ate Roxanne. Ano yan? Uling nyo ay... Uling tuloy. Tawag dito? Ang tawag yan? Bao. Gatong. Oo, gatong. Bao. Uling. Opo. Para tayo nasa langit na. Joke lang. Kumusta ate ang buhay? Okay naman po. Ito, nakakaraos sa maghapon. Sino kasama mo ngayon dito? Dalawa ko pong anak. Dalawang anak na andito ngayon. Opo. Bal- School. Bali ilan nga ate ang anak mo? 3. Isang babae, 2 lalaki. Anong grade ng babae? Grade 6 na po. Graduating na siya ngayon. Grade 6. Aba, graduating na. Itong dalawa. Grade 5 po yung kasunod. Yung isa grade 1. Anong ang trabaho ni mister? Mekaniko po. Mekaniko. Ngayon ay wala rito. Wala. May... Patawag. Siya, patawag. San Andres, Quezon. Layo. Ito ang bunso mo. Opo, yan ang bunso ko. Ito yung bunso ni ate. Dalawang lalaki Opo. 2 lalaki, isang babae. Ang panganay ay yung babae. Oo. Ate, naabala yata kita. Ano sasalang mo ba? Hindi, okay lang. Hindi, magsalang ka na muna. Ang sasalang mo. Sinaing. Sige, salang na muna. May sinaing na po. Yan mga kalingap. Si ate ay naabutan natin. Nagsasalang po siya. Ayun po yung kanilang kalan. At eto mga kalingap, muli natin binisita si Ate Roxanne, Barangay Butagin, Gumaca, Quezon. At pinasyalan uli natin siya mga kalingap para kumustahin si Ate Roxanne. Ito, naabutan natin na nagpaparikit ng kalan, gatong ay uling. Kuya, kumusta kuya? Okay lang po. Anong pangalan mo? Alex pa. Si Kuya Alex. Kuya Alex, anong grade mo na? 1 po. Grade 1. Opo. Grade 1 na pa si Kuya Alex. Nagsasaing na si ate. Ilang takal yan ate? 2 kalahati. Kasya na sa inyo yan. Kasya na. Kasya na. Kasya na. Pa nagkakasya. Nagsasaing na si ate Roxanne. Oo po. Kailangan na. Kailangan. Anong ulam? Magmamagic tayo mamaya. Minsan gagamitin natin pagka-magician. Ibig sabihin ay ano pa? Kuya, kumusta? Okay lang po. Nahiyain to mga. Ito si anak mong panganay napunta rito?
Ay, naandun po sa lolang. Doon natulog yun. Hindi, nag-charge lang na phone. Nag-charge lang ng cellphone. Oo. Dahil wala nga kayong kuryente rito. Kundi solar lang. Hmm. Naandun siya Eh di pag katapos nitong solar, nailaw naman magdamag yan. Naabot po nung minsan alauna na madaling araw hanggang alas 2. Ah. Pero pagdating ng alas 2, syempre mahina na May- dito. Dito walang ilaw dito? Sa ano rito? Meron po may poste dyan. Ay, parang yung magiging ilaw ninyo, ano? Oo, parang siyang ding gabay. Oo. Saka syempre yung tanglaw nila, may Dito. mga ilaw sila. Ayan. Sasayang na si Ate Roxanne. Opo. Para may kuan na tayo. Anak ko, pwede? Ate, kumusta ka naman, Ate Roxanne? Okay naman. Kumusta ang buhay? Ay, ito, nakakaraos pa. Si Mr. laging may trabaho or ano? Ngayon po ay sa awan ng Diyos ay hindi naman nawawalan. Ayun. Kumba, Napagandahan. pag may trabaho, syempre may panggastos. Oo, ay panggastos. Araw-araw. Lalo na ang anak ninyo ay ano? 3, araw-araw na baon. Baon, pamasahe, lalo sa pamasahe ko yung gusto mo. Mahal ang pamasahe ngayon, no? Oo, 20. Sa ating natatanda, 20. Eh, sa bata, 10. Di balikan, 20. Oo, 20. Di araw-araw yan, pamasahe. Araw-araw, pamasahe. Layo naman kung maglalakad yung mga anak nyo. Oo. Ay, minsan naglalakad, napipilitan. Napipilitan. Oo, pag nauubos nila yung pamasahe. Yun lang. Aba, malayo. Ha? Kulang may 2 kilometro to. Migit. Yan, yan lalaki ko. Naglalakad yan? Oo, naglakad ngayon. Naabutan, sabi ay, managastos ko yung pamasahe ko. Hindi lakad. Oo, ay sabi ko, kaya yan talaga. Kapag gustong makatapos, ay di, kailangan magsakripisyo. Kumusta naman ang iyong kalusugan? Parang nabanggit mo sa akin nung nakaraan, ikaw ay may dinaramdam. Ayos naman na po ngayon, hindi na katulad noon. Na nababaan lugo. Okay naman na siya. Maintain na lang. Ano nga, meron kang nagkaroon ka ng Style yung namumutla ng dugo. namumutla. Yung ganun. Pero nasa lahi naman daw yun naman. Pero okay naman paaramdam mo. Okay naman ako. Hindi na katulad noon na parang nanghihina. May tayo din ganun. Pero okay naman. Noong time na yun, kailangan lagi ka may kasama. Oo. Kumusta naman ang buhay sa araw-araw? Ayun. Puro utang. Puro utang. Puro utang. Pero na isasalba naman. Yun lang. Ba't nakakapangutang? Para saan? Siyempre po, yung nagpasukan, nag-abot ng kuhan, tapos may mga bukod sa pasukan, hindi pa nga natatapos ayun, nag-check up din ako nitong huli. Ayos na. Talagang Oo. buti na lamang may nagpapautang Ay sa awa po ng Diyos. Uy, titiwala pa. Ano yun? 5-6? Hindi po. Tao lang. Sa isang utangan po. Kasi mahirap pag 5-6. Mahirap. Linggo-linggo. Sipin mo yun. Oo, linggo-linggo. Hihiram ka ng... Hiram ka, tapos tatapal mo rin. Yun Tapos lang. tatapal. Halimbawa, humiram ka ng 1,000, ang balik ay nun? 1,200. Ilang linggo yun? Isang linggo Ha? lang yun. Oo. Ganun ba ang 5-6? Linggo lang yun. Oo. Halimbawa, nangutang ka ngayon. Anong bang araw ngayon? Halimbawa, Webes. Webes. Webes ngayon. Webes, kailangan ibalik mo yun. Kung hindi, tutubo ka. Tapos, panibago uli. Buo pa rin yung kapital. Ibig sabihin yung tubo nila tumutubo pa. Oo. Ay, pahirap Kaya nga, mas maganda na yung halimbawa sa isang utangan ka kaysa sa 5-6 pumatol. Akala ko ang 5-6, kapag nangutang ka ng 1,000, isang buwan mo yung babayaran. Hindi. 1 linggo na. Isang linggo. Tapos 1-2. Oo, 1-2. Tapos pag hindi mo nabayaran yung 1-2, tutubo yung puhunan. Puhunan. Pwede mas lalaki. Oo. Nagbayad ka halimbawa, hindi ka nakabayad, magbabayad ka ng 200, pero next na bayad mo, 1 uli. Tubo agad ng Aba, malaki. Malaki. Kaya pala maraming yumayaman sa 5-6. Oo, totoo. Yun pala. Kaya lamang, mas nakakaawa yung nanghihiram. Oo. Mas nalulubog sa hirap. Nalulubog. Kaya walang magagawa. Kung walang magagastos, talagang kakapit sa Kapit.
Kapag yung lalo't halimbawa wala kang maisip at biglaan, kakabigat ka. Buti hindi ka nangungutang sa ganun. Ay, na-encounter ko na yan. Nagtalo lang kami mag-asawa. Mahirap. Oo, dahil siyempre hindi naman nagkataon na yun. Dahil ng pangangailangan, wala rin naman siyang mautangan, hindi nang utangan sa tao. Ay di siyempre yung tubo, ayun, nagkanda baon-baon na. Ibig sabihin, yung tubo, mas tumubo pa. Tumubo pa. Baka mas malaki pa doon sa nahiram mo. Ayun na nga konti na lang. Ay, naku. Kaya, sabi ko ay mahirap, kaya kumuha ka na sa isang utangan, linggo-linggo mo naman babayaran. Pero ngayon, yung hinihiraman mo, wala ang tubo. Wala. May maganda. Pero, naibasa't mahalaga na ibabalik. Yun ang tulong. Yun ang tulong. Kasi pag yung sa 5-6, mape-pressure ka nun. Talagang pipilitin mo makabayad nun. Oo, pipilitin talaga. Magkano ba ang sweldo ni Mister? Ay, ngayon, Araw niya. 500. 500 ang araw. Tapos sa isang linggo naman, straight yun, may trabaho. Hindi. Minsan ay sa isang linggo, 2 araw na wala. Di 5 days lang. O 5 days lang. Minsan naman, full. Linggo naman, full na may trabaho. Oo, may trabaho. Tapos, Pero kadalasan, 2 linggo, sa isang linggo, 2 araw wala siya. buti ano. Kumbaga, naghanap din siya ng ibang extra. Pero Mekaniko ano? araw-araw din mo siya halos. Ibig sabihin, anong magandang panalangin dun? May masira. Masira. may masira kapag nasa hindi nasa terminal na. Huwag sa daan. Ay, encounter niya yun, kuya. Yung mga nasa daan, nasisiraan. Nasisiraan. Pinupuntahan niya. Oo. Minsan ay sa oras na sana na uuwi siya, hindi uuwi at sasabihin may Nasiraan. tirik. Kailangan tiriker, ganun. Ayun pala. Ganun ang gagawin. Eh di, kailangan puntahan nila. Kumusta naman yung ganung buhay ate? Paikot-ikot lang. Kumbaga ay ano siya? Kumbaga ay parang ano no? Parang pakikipaglaban. Oo. Kumbaga ay kung hindi mo lalabanan, minsan ay Nakakapanghina. panghina. Lalo pag wala kang halimbawa babadget eh. Naku po, lalo na. Oo. Siyempre, kumakain. Oo. Mamasahe. Bigas na lang. Magkano kilo ng bigas ngayon? Kami ang binibili namin 50. Ang kilo? 50. Minsan 48. Pag Ayun, hindi naman yung makakain Yung kumbaga. tama lang. Oo, yung tama lang. Kasi minsan yung bata ay mahina na ang ulam mo, mahina pa ang kanin. Yun lang. Oo, Di ba? Oo. Mahina na nga ang kanin, mahina pa ang ulam. Kaya ang nangyayari, hindi kakain. Ganun na. Susubo lang. Subo lang. Ate, yung sa mga kagaya mo na ganyan ang pinagdadaanan, Pangkaraniwan. ano may ipapayo mo sa ganung ano? Laban lang. Laban. Hanggat may utangan, utang. At hindi talaga maiiwasan na makapanghiram ng pera at mahirap nga pong kumapit, sabi ni Ate Roxanne, sa 5-6. At kung walang-wala na talaga mga kalingap, ay hindi talaga daw naiiwasan ang makapanghiram o makapangutang. Anong kadalasan minamagic ng ulam mo? Nga magic ko, toyo at kalamansi. Tuyo at kalamansi. Oo. Anong lahok? Igigisa siya. Tuyo? Oo. Tuyo mismo? Saka Toyo. kalamansi? Oo. Tapos sibuyas, bawang. Oo. Yun na. Oo. Kukal mo lang siya. Adobong ano? Adobong... Manok. Wala. Adobong manok, malumipad yung manok. Nakawala yung manok. Aba, tuyo, kalamansi. Oo. Igigisa mo lang yun. Oo, gigisa mo lang yun. Pero ang ginagawa ko, konti lang yung langis kasi minsan Oo, masyadong malangis. masyado malangis eh. Okay naman sa mga bata yun. Oo, agawan kami yan minsan. Yun pala. Naranasan na, siyempre sa hirap ng buhay lalo sa panahon din ngayon, mahina rin ng gulay. Kahit sabihin mong may gulayin, minsan wala namang inog. Yun lang. Nalukad na. Walang walang pangbilin langis. Minsan, na-encounter ko din yan ay. Na walang-wala. Oo, walang-wala. Kaya ang ginagawa ko,
Buti nga minsan naglalaot ako diyan, o di nakakakuha ko ng talbos kamote, malunggay, o yun. Unting sabaw, o di may lasa, o di ba? Asin at betchin lang, ay sold na. Buti yung mga anak mo, nakain ng gulay. Hindi naman sila maarte. Ayun, maganda nun. Lalo na siguro kung hindi nakain ng gulay, mas masakit isipin, ano. Ako po, kung saan na ako siguradong pautangan. Kagaya natin, di ba, napasok yung mga anak mo, malayo yung pinag-aaralan. Oo. Saan sila nakain? Minsan ay pinababaon ko, minsan hinahatira. Binagbabaon mo. Pinagbabaon ko na madalas sila sa umaga. Oo, yun. Mas, Yung pag- doon na kumakain. Kaysa magbalik-balik, magkano. Oo. Siyempre, pang ulam din, iisipin mo yun. Pang budget na sa isang araw, kapag talagang gipit na gipit, ganun ang ginagawa ko. Pero pag yung kuan naman, minsan nauwi ng tanghali at wala doon sa klase ng hapon, edi ganun pa rin. Parang wala din. Pero salamat ate, masipag si Mr. mo, ano. Ayaw, sa awan ng Yun ang ano nun, masipag siya. Kumbaga ay naigagapang na isosurvive kayong mag-iina, kayong mag-anak. At kung ikaw ate ay merong ano, kung merong kang hinihiling na isang bagay para sa iyong pamilya, ano yung iyong hinihiling? Ang hinihiling ko, ito. Sa ngayon, hanay makaraos kami sa araw-araw. Tsaka galingan ng mga anak ko. Araw-araw. Oo. Pero nararanasan nyo rin walang bigas. Huwag kang mag-iimik ng ganyan. Bakit? Kumakalantog na. Wala nang bigas. Ay, pero hindi kuya, sa awa ng Diyos ay kahit sabihin mong Wala na. isasain bukas, Oo. sa awa ng Diyos kinabukasan ay nagkakaroon man. Nakinig ko na kanina, parang sinasaid mo na. Huwag na nabay nga. Sinasaid na yung bigasan. Teknik yan. Pero sa kabila ng buhay ate, nakita ko masaya ka pa rin. Oo, laban lang. Kaya nga sabi nila, laban lang. Laban lang. Hanggang kailan ang laban na ito? Hanggat buhay. Hanggat kaya. Yung mga anak mo ay maliliit pa. Yun. Kumbaga siya ay magiging sila yung inspirasyon para lumaban. Oo. Kasi kapag hindi lumaban, paano sila? Oo. Di ba? Buti kung sarili lang natin, iisipin natin, walang problema. Oo. Ay, yung mga bata. Oo. Tayo ay kumain man o hindi, may pera man o wala, walang problema. Kaya. Sulo lang tayo. Oo. Ay, yung mga bata, hindi Ay, maaari. Hindi ba? Mhm. Pero may masarap ka pala magluto ng toyo at kalamansi. Mhm. With sibuyas. Sibuyas, ma'am. Yun. Bistik. Bistek kung tawagin. Natutunan kayo sa asawa ko po. Oo. Noon, encounter namin yan. Walang maisaing. Sabi niya. Tapos nakagawa siya ng paraan. And then, wala kaming ulam. Nakakita siya ng sibuyas, bawang. Basta ginawa niya, bistek. Sabi ko, pwede, maaari pala. Di yun. Kapag wala na talaga akong maisip, yun ang ginagawa ko. Tuwa-tuwa naman yung mga bata. Bistik na walang Bistek na nakawala yung manok, nakawala yung yung karne. karne. Sa amin ng Diyos ay nakakaraos. Grabe ang life Oo. Sa kanyang kwento, mga kalingap ay minsan gumagawa ng paraan para may maisaing at para meron pong may pang-ulam ang kanya pong pamilya. Pwede pala yun mga kalingap, toyo, kalamansi, gagawin mong bistik. Yun nga lang, walang karne, walang manok. Pero mababanag natin sa bawat salita ni Ate Roxanne ang kagalakan, kasiyahan sa kabila ng kakulangan at kawalan. Ni Ate Roxanne, sa kabila ng kanyang pinagdadaanan sa buhay ng pamilya, masaya pa rin. Pwede pala yun, toyo at kalamansi with sibuyas, bistik. Pwede. Oo, gawin mo kuya. Gagawin ko yan pag wala akong ulam. Mamaya gagawin ko, wala akong ulam. Gaya. Tingin ko yan mamaya ate. Masarap yun. Bistik. Oo. Pag hinanap ng anak ko, nasaan yung karne? Tumalon. Sige Ate Roxanne, pray tayo. Sige. Lalo kang patatagin ni Lord. Sige po. Lord, ikaw po magpala kay Ate Roxanne sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya. Ikaw po Lord ang patuloy na tumugon, umabot ng mga nilalaman ng kanilang pong puso't isipan. Maraming salamat. Itong aming panalangin in Jesus name, Amen.
Ate Roxanne, pautang ng bigas. Sa bigas mo. Iisipin na sa naman bibigyan kita ng bigas. Salamat. Galing kay Ate Dol Dumundon. Sandali Ate Roxanne, kuhain ko lang natin yung bigas. May dala tayong bigas dito, mga kalingap. Yan, dito. Yan, Ate Roxanne, napahin ko kasi kanina, parang sumasayad na sa yero yung pagkuha mo ng bigas. Sa kuan lang yung kuya. Ate, bigas. Yun lang po yun. Ha? Yan, bigas ha. Salamat po nung marami. Galing kay Ate Dol Dumundon. Yan, pansaing kahit sa bigas lamang ay makatulong sa iyo. Oo. Marami pong salamat sa nagbigay kay Ate Dol. Kay Ate Dol Dumundon. Salamat po. Para hindi nyo nabilhin. Oo, ay sa panahon ngayon ay magkano rin ang ganitong bigas. Secret. Hindi di ba po? At least malaki siyang kabawasan. Mula Lunes hanggang Biyernes. So ay di ilang araw din namin maisasakay. At ang ulam ay ano? Magic na lang. Magic, sarap. Magic. Ate, ano? Tama, nakakulo na yan sa tingin ko. Nakulo na nga yan. Bilis ano? Mm. Bilis kumulo. Ayan. Sige ate, ako ituloy na. Sige po. At Marami. salamat, nakapasyal ulit rito sa iyong bahay at nakita kong masaya ka naman sa kabila ng mga pinagdaraanan sa buhay. Ate, salamat ate. Sige po, salamat po. Tuloy na ako. Salamat. God po. bless. God bless po. Oh, salamat. Ba't may promise pa? Yan, salamat. Salamat. Yan, salamat po mga kalingap. Siyempre, maraming salamat kay Ate Dol Dumundon. Tayo po ay nakapagbigay po ng bigas. Muli, maraming salamat mga kaibigan, mga kalingap. God bless po sa ating lahat. At muli, Ate Dol Dumundon, maraming salamat sa blessing na inyo pong ibinabahagi at tayo po muli nakapagbigay ng bigas kay Ate Roxanne. Maraming salamat po, Ate Dol, and God bless po sa inyo. At syempre, God bless po sa ating lahat at sa Team Kalingap. Mabuhay ang Team Kalingap.